Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Malaman kaya ni Lynette kung sino si Morgana sa pagkaibigan niya rito? O mas lalo siyang mapapahamak? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Dahil sa narinig ni Gilbert ang sinabi na Annalyn tungkol sa ginawa nilang DNA test kay Zoe at Morgana, nagawa nila ito ng paraan ni Madam Chantal. Nagawa nilang palitan ang DNA samples ni Moira gamit ang DNA ni Nusi G, ang totoong Morgana Go na half-sister ni Moira. Dahilan para ang lumabas sa DNA results nila ay match, ngunit magtiya lang sila. Kaya ikinatuwa ito ni Madam Chantal at Morgana ang naging resulta ng DNA test dahil paniwalang paniwala sila Annalyn at Robert at Lynette na patay na nga si Moira. Samantala sa Apex, magkausap si Lynette at Annalyn pagkatapos nilang malaman ang DNA results ni Zoe at Morgana. Nagsabi si Lynette kay Annalyn na itutuloy niya pa rin ang balak niyang pakikipagkaibigan kay Morgana dahil nakakasiguro siya na bitbit ni Morgana ang galit ni Moira sa kanila dahil sa magkapatid pa din sila. Naitanong naman ni Annalyn kung bakit niya kailangang gawin ang makipagkaibigan kay Morgana samantalang alam naman nila na galit ito sa kanila. Umaasa kasi si Lynette na may pagkakaiba si Morgana at Moira para kung sakaling magkasundo sila ni Morgana kahit papaano ay matatapos na ang gulo sa pamilya nila. At gusto rin niyang malaman kung ano ang mga pinaplano nito sa kanila. Samantala sa bahay ni Madam Chantal, nakilala na ni Zoe ang tiyahin niya na totoong Morgana Go. Galing sa kanya ang ginamit na DNA samples ni Moira. Nalaman din ni Zoe na binayaran ito ng Lola Chantal niya ng pera at property bilang kapalit sa paggamit ni Moira sa pagkatao niya. Hindi magkasundo si Morgana at Moira at pareho silang may galit sa isa't isa. Maya-maya ay tumayo si Madam Chantal para ipakilala si Zoe kay Nusi G na siya ang pamangkin niya at ipinagmalaki siya nito na isang magaling na doktor si Zoe sa Apex. At nagsabi naman si Moira na manang-mana sa kanya si Zoe. Ngunit sinalungat naman ito ni Nusi G dahil balita niya ay suspended siya sa Apex bilang doktor kaya pinasaringan niya si Moira na talagang manang-mana sa'yo ang anak mo. Galit na nagtanong si Moira kung hindi pa daw siya uuwi ng Davao. Nagsabi naman si Nusi G na huwag kang mag-aalala. Uuwi din ako agad basta aalagaan mo ang pangalan kong Morgana Go. Hindi naman nakaimik si Moira sa sinabi ni Nusi G at maya-maya ay nag-aya ito na magpa-picture sila bilang isang pamilya. Samantala sa Apex nagpunta si Zoe kahit na suspendido pa rin siya at gumawa ito ng eksena sa Apex. Nakita niya na may pasyente si Annalyn sa ER na isang matanda at kinakausap ito ni Annalyn tungkol sa gagawin sa kanyang operasyon. Ngunit ayaw pumayag ng matanda at nakikipagtalo ito kay Annalyn. Kaya lumapit itong si Zoe para mag-astang doktor ng Apex kahit na bawal siyang pumunta dahil sa pagkakasuspendi sa kanya bilang isang doktor. Tinanong niya ang matanda kung bakit siya umiiyak at kung ano ang problema niya. Nagsabi naman ang matanda kay Zoe na, "Doktora, sabi niya kasi na kailangan ko daw magpa-opera sa sakit ko. Natatakot kasi ako sa operasyon at wala din akong pambayad kung sakali dahil matanda na ako. Nagpunta lang naman ako dito para magpa-check up." Nagulat naman si Annalyn at Nurse Karen kung bakit nasa Apex si Zoe at maya-maya ay bigla nitong inagaw ang hawak ni Annalyn. Ang sabi ni Zoe na ano ba kasi ang findings nyo kay Lola at padalos-dalos kayo sa mga desisyon nyo. Tiningnan ito ni Zoe at maya-maya ay ipinaliwanag ni Zoe sa matanda kung bakit kailangan siyang operahan. Saka ibinalik ni Zoe kay Annalyn ang diagnose ng matanda at saka ito umalis. Galit na galit naman si Annalyn sa ginawa ni Zoe na pangingialam nito sa pasyente niya. Sa labi hindi maalis ni Annalyn
ang galit niya at sakto naman na nakita siya ni Doc Lindon para sana yayain niya itong magkape. Pero napansin niyang wala sa mood si Annalyn at nakasimangot. Binati ni Doc Lindon si Annalyn at tinanong niya kung bakit ito nagagalit. Naglabas ng sama ng loob si Annalyn kay Doc Lindon tungkol sa ginawa ni Zoe sa kanya kanina dahil sa pasyente niyang matanda. Nagtaka naman si Lindon kung ano ang ginagawa ni Zoe sa Apex, ganung suspindido pa din ito sa Apex bilang doktor. Inis na sinabi ni Annalyn kay Doc Lindon na pinakikialaman ni Zoe ang desisyon niya na dapat maoperahan ang matandang pasyente niya. Samantalang wala naman siyang karapatan mga alam sa mga desisyon ko. Kaya nagsabi si Doc Lindon na kakausapin niya na lang si Zoe pero pinigilan siya ni Annalyn dahil baka sabihin na naman nun ay nagsumbong ako sa'yo. Kaya wag mo na lang siyang kausapin. Saka nagaya si Lindon na magkape na lang sila para mawala ang inis ni Annalyn. Samantala, magkausap naman sila Lynette, Annalyn at Chang Susan sa conference room at nabanggit ni Annalyn ang ginawa sa kanya ni Zoe sa pangingialam nito sa kanya. Nagsabi naman si Lynette kung bakit nasa Apex si Zoe at ano ang ginagawa niya. Hindi siya dapat nagpupunta sa Apex dahil suspindido pa siya at wala siyang karapatan na pangialaman ka sa ginagawa mo. Dapat malaman ito ng Tatay Robert mo dahil hindi pwede ang ginagawa ni Zoe. At habang magkausap ang tatlo, biglang tumunog ang telepono ni Lynette at nakita niyang tumatawag sa kanya si Morgana. Sinagot naman ito ni Lynette at maya-maya nagsabi si Morgana kay Lynette na, "Di ba gusto mong magpaturo sa akin ng wushu? May free time ako ngayon. Game ka ba?" Napaisip si Lynette dahil ito na ang pagkakataon niya na makilala si Morgana ng lubusan kung may pagkakaiba sila ng ugali ni Moira. Habang si Chang Susan naman at Annalyn ay nakikinig lang sa usapan nila. Pumayag si Lynette na makipagkita kay Morgana at pagkababa ng telepono, nagsabi naman si Chang Susan kay Lynette na wala akong tiwala kay Morgana dahil Moira ang mga kinikilos niya. Kaya pinaalalahanan ni Chang Susan si Lynette na mag-iingat siya kay Morgana lalo na't kapatid pa din ito ni Moira. Dahil hindi natin alam kung ano ang plano nila. Ang hindi alam ni Lynette ay may plano si Morgana at Madam Chantal sa kanya. Sa kabilang banda, nakarating na si Lynette sa lugar kung saan sila magkikita ni Morgana para magpaturo siya ng wushu. Natuwa si Morganang na makita niya si Lynette. Sa isip ni Morgana, sige lang Lynette, pumasok ka sa mga patibong ko sa'yo. Nang sa ganon ay madali kong magagawa ang mga plano ko sa'yo. Kaplastikan lahat lang ang ginagawa ni Morgana kay Lynette. At nagsimula ng turuan ni Morgana si Lynette ng wushu. At paniwalang-paniwala naman si Lynette na hindi nga siya si Moira. Kung ano man ang nangyari sa kanila noon ay nakaraan na yon. At nagsabi naman si Morga kay Lynette na ito na ang simula ng pagkakaibigan nating dalawa. Saka inabot niya ang kamay ni Lynette para makipagkamay siya bilang tanda ng pagkakaibigan nila at nagkamayan silang dalawa ni Lynette. Mahulog kaya si Lynette sa pakitang tao ni Morgana sa kanya? At yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.